ba tayong purihin ang ating Panginoon? Tayo pong lahat ay tumayo.
at di nagbabago ang iyong pangako. Panghahawakan ko sa handa mo, sapat sa buhay ko, kahit na nagkukulang. Tuloy ang iyong pagmamahal. Aking kamay, aking itataas, piling ko ay aking isisigaw.
Nang papuri ay sa'yo, kaluwalhatian, kadakilaan, kapangyarihan at karangal, tanging sa'yo, Jesus. Ang lahat ng papuri ay sa'yo, kaluwalhatian, kadakilaan, kapangyarihan at karangalan, tanging sa'yo, Jesus. Ang lahat ng papuri ay sa'yo, kaluwalhatian, kadakilaan, kapangyarihan at karangalan, tanging sa'yo, Jesus. Dakila ka sa habang panahon, ika'y tapat at di nagbabago.
ikaw ay tapat, tapat, tapat kailan pa man. Ikaw ay tapat, tapat, magpawalang hanggan. Tapat, tapat, tapat kailan pa man. Ikaw ay tapat, tapat, magpawalang hanggan. Ikaw ay tapat, tapat, tapat kailan pa man. Ikaw ay tapat, tapat, magpawalang hanggan. Ikaw ay tapat, tapat, tapat kailan pa man. Ikaw ay tapat, tapat, magpawalang hanggan. Hallelujah. Magpawalang hanggan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, tunay nga po, taos-puso po kami nagpapasalamat dahil sa iyong katapatan, Panginoon. Salamat po dahil sa aming mga kakulangan, ikaw ang siyang nagpupuno nito, Panginoon. Salamat po dahil sa pag-ibig mo, lagi kaming mayroong pag-asa, Panginoon. At marami pong salamat, alam po namin, Lord God, na wala pong makakahigit doon sa pag-ibig na iyong ipinadadama, ipinararanas sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga pong dakila ka, tunay nga pong ikaw ay tapat, at tunay nga po, Panginoon, na dapat kang purihin, dapat kang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, magandang umaga po at marami pong salamat po sa iyo sa muling pagtitipon po ninyo sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Alam po namin, Lord God, na araw na ito'y pinagpala na po ninyo. Maging kami, Panginoon, ay napagpala na rin po sa iyo. Marami pong salamat, tunay nga na marapat lamang na sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang pasasalamat, sa iyo ang kadakilaan, sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. Bago po kayo mo po, sabihin po ninyo sa inyong katabi, magandang buhay sa iyo. Hallelujah. Magandang buhay po sa lahat. So napakabilis po ng panahon. Ngayon po ay August 24, 2025. Ilang araw na lamang po ay tutungtong na tayo sa Setyembre. Pag naririnig natin yung September, dahil may BER sa huli, siyempre alam na natin yung kasunod niyan. Malapit na naman po ang Pasko. Pero katulad po ng sinabi ni Dina kanina, sa mga mayroong inaanak, huwag kayong magtatago sa mga ninong at ninang, huwag kayong magtatago sa mga inaanak ninyo. Hallelujah. So yung pong last po na napag-aralan po natin is patungkol po doon sa washing of feet. Paa mo, hugasan ko. So ito po ay patungkol pa rin po sa servanthood. At ngayong umaga, itutuloy po natin yung pong patungkol pa rin po sa servanthood at ang magiging tema po natin ngayon ay patungkol naman po ito sa availability. Availability is better than ability. Ayan. Ang sabi po dito, ang Tagalog o translation po ng ability is can be, kakayahang magamit. So pag sinabi po natin kakayahang magamit, ito ay particular po saan tinutukoy. Sa lahat po ng aspeto ng ating buhay ay akma po itong availability. Hindi lamang po ito sa mga bagay na alam natin, pero ito po ay pangkalahatan. So wala pong pinipili ang pagiging available. Kung papansinin po natin, doon po sa Ephesians 3:20, God is able.
Si Lord sa lahat ng panahon, wala po siyang panahon na tatawag kung hindi siya po ay naroroon sa lahat ng panahon. At alam din po naman natin ang ating Panginoon ay nasa sa atin at wala na siyang planong umalis sa atin. Hindi na po niya tayo iiwan at lalong hindi na po niya tayo pababayaan. Kaya binigyan po tayo ng availability o available ship ng ating Panginoon dahil nakikita niya sa bawat isa sa atin na meron tayong kakayahan na ipagkatiwala natin yung ating serbisyo para sa iba. Hindi lamang po para sa ating mga sarili. Kung titignan po natin ang bawat pamilya, merong mga tatay, may mga anak, at merong mga nanay. So ibig sabihin, lahat ng mga part na yan ay merong pagkakagamit. Hindi lang gagawa ang tatay, hindi lang gagawa ang nanay, maging yung mga anak, kailangan din nilang i-avail ang kanilang sarili para sa kanilang gagawin, para sa kanilang pamilya. So lahat po tayo, meron pong kakayahan magamit, lalong higit, magamit sa kaharian ng ating Panginoon. Availability means submitting our time. 3 T, time, talents, and treasure. So pwede po natin yung time, i-dedicate po natin, halimbawa, sa prayer. O kung ano man po yung alam po ninyo na ini-impress sa inyo ni Lord, kung sa inyo ibibigay yung aning time, so nasa sa inyo po yan. Si Lord ang bibigay at siya rin po yung magtuturo sa atin kung ano po yung mga gagawin natin. Halimbawa naman po dun sa talents, nilagay ko lamang po itong close and open parenthesis para po sa teachers. Sa talents, pwede pong merong isa sa atin dito, magaling magkwento. Hindi po sabihin ng magaling magkwento, magaling magchismis. Ano po? Magaling magkwento sa lahat ng mga bagay, halimbawa magkwento patungkol sa kanyang buhay na ginamit ng ating Panginoon. Ganon din sa singing. Kung sino may magaling kumanta rito o meron talento para sa pagkanta, ipagamit mo yan kay Lord at asahan mo, lalo po siyang mag-i-improve. Ganon din sa dancing. Kung meron kang talento sa pagsayaw, ipakita mo at ipagamit mo sa Panginoon at maraming matutuwa sa iyo. At ganoon din po sa treasure. Treasure, alam po natin, pag sinabi natin treasure, ito po yung mga bagay na nasa sa atin, kasama ang ating mga resources, kasama ang ating pera. So kung pagagamit natin lahat ang mga bagay nito sa ating Panginoon, asahan po natin, ito po ay magmumultiply. Ganoon naman po palagi si Lord eh. Pag meron kang pinapagamit sa Kanya, nagmumultiply siya. Yung pong alam mong meron kang talent sa pagkanta, pag pinagamit mo kay Lord yan, hindi lang pala singing yung pwede mong ibigay para sa iba. So, ibigay po natin ang ating availability, lalong higit, doon sa gawain ng ating Panginoon. Meron pong mga tao sa ating paligid, o meron tayong mga nakakasalamuha, meron tayong mga nakakakilala, meron tayong mga nakakatabi, katulad po ngayong araw na to, yung katabi po nyo ngayon, hindi isang aksidente kung bakit nyo sila katabi ngayon. Lahat po yan inilagay ni Lord para sa iyo. Meron kang pagkakagamit, bakit kaya katabi mo siya ngayon? At merong reason ng Diyos kung bakit siya yung katabi mo ngayon. Availability. Meron po akong tanong dito, saang sitwasyon natin pwedeng i-avail ang ating mga sarili? Ang sabi po rito, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa, o sa akin ninyo ito ginawa. Ibig pong sabihin, yung mga bagay na ginagawa natin sa malilit na tao, o sabihin natin sa mga taong nangangailangan, yun po ay pagiging servanthood na rin po yun. Ina-avail mo yung sarili mo para tulungan sila dun sa kakayahan na kaya mo. Kasi ang sabi po rito, ginawa niyo ito para sa akin. Maaaring sa iba natin ito ginawa, pero kay Lord, ginawa ninyo yon para sa Kanya. So ganito po kahalaga yung pagiging available ng bawat isa sa atin. Sabi ko nga po sa inyo kanina, lahat ng aspeto ng ating buhay, kailangan po available po tayo.
Kaya meron po tayong mga mata, pinapakita po sa atin ng ating Panginoon kung ano yung mga bagay na pwede nating itulong dun sa mga taong mga nakikita natin. Katulad na lamang po halimbawa nung ginawa po natin sa outreach, dito po sa May Basyo, yun po ay isang form na meron kang available time para gawin mo yung bagay na yon. At yun po ay isang servanthood na rin po. Yung pagbibigay ng ating mga grocery goods para sa mga nangangailangan. So kung titignan po natin, napakasimple. Akala natin ganun lang yung pag-ibig sabihin ng servanthood o yung pagiging available. Malawak po ito. Meron po nabanggit kanina si Brother Chris patungkol po doon sa last week kasi marami po tayo. Actually, marami rin pa rin naman po tayo ngayon. Pero hindi katulad nung last week. Kung naintindihan po natin yung mga bagay na ginawa po natin last week, ano po yung huling sinabi ko po sa inyo, mas mapalad yung mga taong nakikinig at gumagawa ng salita ng Diyos. Akala natin yung ginawa natin last week, ganun-ganun lang, pero malawak po yun. Napakalawak. Kung naiintindihan po natin yung bagay na yon, yung pagiging servant, hindi tayo mag-a-absent, hindi tayo malilate, pupunta tayo rito, hindi tayo nakasimangot, pupunta tayo rito nakangiti, servanthood na po yon. Akala natin ganun lang eh. Lahat po tayo, nung first time natin na umaten ng gawain o nakakilala si Lord, lahat tayo nakaranas nito, lahat tayo excited, di ba? Sino po yung excited nung unang niya nakilala si Lord? Kita ninyo? Lahat ng gawain, dadaluhin mo yan, dadaluhan mo. Merong Sunday, merong midweek, ito yung prayer meeting, at meron ding, kuminsan mga practice ng music, at kuminsan meron ding mga fellowship na itinatakda para sa mga kapatiran. Uma-attend tayo lahat, hindi ba? Ngayon, dahil ba nalaman natin ang biyaya ng ating Panginoon, kakalimutan ba natin yung magagandang ginagawa noon at papalitan na lang natin ng katamaran sa ngayon? Di ba dapat hindi? Bakit? Kasi marami ka nang alam eh. Kasi natanggap mo na yung biyaya, alam mo na yung ibig sabihin ng biyaya, hindi ka pa nagkakasala, pinatatawad ka ni Lord. Hindi po lisensyang biyaya para po doon sa servanthood na tinatawag. Lahat po ng mga bagay na nabanggit ko, servanthood po yun. Kaya napakalawak. Hindi po simpleng salita yung servanthood. Malawak po yun. Kaya ang kailangan po natin gawin, palagi po nating i-check yung pong mga sarili po natin. Kanino ba ako nagsisilbi? Kanino ba ako naglilingkod? Kailangan chine-check po natin yan. Hindi yung a-attend ako dahil para makita ko si Pastora Nena, para makita niya ako na present ako palagi. Hindi po servanthood yun. Napipilitan ka. At kung sakaling a-attend ka naman dito sa church, kung makikipagkwentuhan ka lang, tapos yung ikwekwento mo, wala pang kakwenta-kwentang bagay, hindi rin po servant yun. Huwag ka na lang umattend. Imbis na maka-apekto ka ng maganda, makaka-apekto ka ng hindi maganda, huwag ka na umattend. Makipagchismisan ka na lang dun sa kapitbahay o kung kanino pa man. Madalas ko rin binabanggit, kapag nasa church po tayo, ang pagiging servanthood, dapat attentive ka. Ang isip mo, dito sa nagsasalita, hindi dyan sa katabi mo, hindi dyan sa kausap mo, hindi dyan sa cellphone mo. Ulitin ko, unless na ginagamit nyo yung cellphone nyo sa pagtitake note. Ngayon, kung nandito ka at magse-cellphone ka lang, huwag ka na rin umattend. Hindi ka nagsisilbi sa mga kapatiran, nagiging pabigat ka lang sa kanila. Biro mo, nakikita ka nila, sila nakikinig sila, tapos ikaw nagse-cellphone lang. Ano yung matututunan nila? Matalim po ba? Matatanda na po tayo. Kailangan malaman po natin ito. Nabanggit ko po ng nakaraan, hindi na po natin kailangang mag-import ng isang preacher para ituwid ang bawat member ng church. Pamilya po tayo, meron po kaming pakialam sa inyo at meron po kayong pakialam sa amin. Servanthood po yon. Pero ito, sinasabi ko lamang po ito dahil
Hindi po sa bugso ng damdamin, mahal ko po kayo. Ayaw ko pong magpatuloy tayo doon sa mga pagkakamali na ginagawa po natin. Kaya kailangan matuwid po tayo, maging bukas palagi ang ating mga kaisipan at ating mga puso. Servanthood na po yon. Wala na pong ano doon. Pinagsisilbihan mo yung mga kapatiran dahil sa ayaw mo silang magpatuloy sa ganong mga gawain. So lagi po nating tatandaan yan. Meron pong mga positibo sa Bible na tumanggap ng mga tawag ng ating Panginoon. Ngayon, ang tanong ko po ay ganito. Sino po sa inyo ang tinawag ni Lord? Taas po ang kamay. Lahat po tayo, tinawag tayo ni Lord. Kasi kung hindi ka tinawag ni Lord, wala ka rito. Hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos at hindi ka interesado sa salita ng Diyos. Ito po yung mga positibong halimbawa sa Biblia. Ito yung mga taong tinawag ni Lord. Umpisahan po natin kay Abraham. Ang sabi po dito sa Genesis chapter 12, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Basahin ko na po lahat. Verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Verse 3, ang sa iyo'y magpalaya ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa digdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Pansinin po ninyo yun ha. Genesis chapter 12 verse 1. Tinawag si Abraham. Tinawag tayo ng ating Panginoon. Pagkatapos ano? Merong kasunod. Merong blessing. Merong dagdag. Ibig sabihin, kapag inavail mo yung sarili mo sa kahit na anong bagay, asahan mo, merong dagdag si Lord dyan. Kaya dito po papasok yung seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Si Abraham nung tinawag, walang-wala. Pinaalis siya dun sa lugar niya eh. Walang-wala. Ang sabi dito sa verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak. Nangyari po ba o hindi? Nangyari. Kaya nga naririto tayo eh. So kung titignan po natin, yung pagiging available ni Abraham, iniwan niya ang lahat. Hindi ko naman po ibig sabihin na kapag tinawag ni Lord, iiwanan niyo pong lahat. Hindi po ganon. Bagamat meron tayong mga tatanggap na pagtuturo ng mga panahon na tayo'y mga bata-bata, papatungkol sa bagay na yon, pero sa panahon po natin, hindi na po applicable po yon. Pero kung tinawag ka talaga ng Panginoon at sumunod ka sa Kanya, inavail mo yung sarili mo sa Kanya, sa gawain ng Panginoon, asahan mo. Lahat ng pangangailangan mo, tutugunan ni Lord yan. Palagi merong dagdag. Lisanin mo ang iyong bayan. Hindi sinabi rito na, bahala ka na sa buhay mo, Abram. Hindi po sinabi ni Lord. At sabi po pa dito sa verse 3, meron ding protection. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. So tingnan lang po ninyo yung kabutihan ni Lord po sa atin. Kapag inavail natin yung sarili natin, kung sino yung magpapala sa'yo, pagpapalain niya rin. Kung sino yung susumpa sa'yo, susumpain niya rin. Kaya pansinin po natin, kung magiging sensitive po tayo, kung sino man po yung mga negatibong nagsalita sa inyo noon, sila yung nakakaranas ngayon. Kung mapapansin po ninyo, o maaaring hindi nyo pinapansin, pero ginagawa po ng ating Panginoon yon. Kasi, tinawag ka ni Lord. Kapag tinawag ka niya, meron kang protection para sa Kanya. Kung magbibigay lamang po ng halimbawa, mabait si Lord.
Sabi ni Lord, wag yun. Wag na. Maging sensitibo lamang po tayo doon sa mga bagay na ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. At lagi po ninyong tatandaan, verse 2, 3, 4, and 5, yung mga tinawag ni Lord, palagi may kakambal na blessing yan. Palagi. Hindi sinabi ni Lord kapag tinawag ka niya, wala ka nang mararanasan na hindi maganda. Hindi po niya sinabi yun. Tatandaan po natin palagi, pinakita ni Lord yung una, pinakita ni Lord yung huli. Pero hindi niya pinakita yung gitna. Kasi doon yung mararanasan mong mga trials, mga problema. Pero ang sabi sa Bible, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. I-avail mo lamang yung sarili mo kung saan kita dadalhin. Kapag in-avail mo ang sarili mo sa pagkakatawag sa iyo, God will provide. Ulitin ko po pag sinabi po natin tinawag tayo ni Lord, lahat po tayo merong kanya-kanyang pagkakatawag. Hindi po yung tinawag, ibig sabihin, pastor ka agad, hindi po. Hindi po tinawag, halimbawa, leader, hindi lahat leader. Bagamat leader tayong lahat, pero sa iba't ibang mga aspeto ng ating mga buhay. Ang sabi po sa Bible, meron tinawag na propeta, ebanghilista. So marami. At eto pa. Ito po yung time na kung saan tinawag yung apat na mangingisda. Ang sabi po rito sa Matthew chapter 4 verse 18 to 22, yung dalawang unang tinawag niya, si Simon at ang kapatid niyang si Andres. Sabi po dito, sinabi sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Tignan nyo, merong blessing kaagad. Gagawin daw silang fishers of man. Tinawag, inabil ang kanilang sarili, sila'y sumunod. Sa verse 21, nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya yung dalawang magkapatid. Ito po ay si Santiago o si James at saka si John. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang tanong, yung po bang magsasaka noon ay, yung po mga mangingisda noon ay hindi ba sila busy doon sa araw-araw nilang ginagawa? Busy. Pero inavail nila yung kanilang sarili. Yung availability, ipinamuhay nila. Hindi sila nagdalawang isip dahil alam nila kung sino yung tumawag sa kanila. Ngayon, ang tanong ko po ulit ay ganito. Alam po ba ninyo o kilala po ba ninyo yung tumawag po sa inyo? Kung hindi po nyo alam, kailangan po ninyo ma-born again yata uli. Hindi, dapat alam po natin yan. Kung sino yung tumawag sa atin, dapat alam din po natin yan. Meron din po rito sa Bible, dun sa Acts chapter 6 verse 1 to 8, ito naman po yung pagpili doon sa 7 tagapaglingkod. Esteban, Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmentes at si Nicolas. Lahat po ito, inavail po nila yung sarili nila sa pagkakatawag sa kanila ni Lord. Hindi po sila lahat pastor, pero meron po silang pagkakagamit. Kaya lahat po tayo rito, lahat ng mga tao rito, lahat ng kaharap ko, lahat po kayong nakaupo, meron po kayong pagkakatawag kay Lord. Ang kailangan lamang po talaga natin gawin, i-avail ang ating mga sarili. Siyempre, kung meron pong mga positibong tao na in-avail ang kanilang sarili para sa Panginoon, meron din pong mga negatibong tao sa Bible ang naka-experience ng mga bagay nito. Halimbawa, si Abraham po ba tinawag ni Lord?
Sino po yung nagsabing tinawag ni Lord si Abraham? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5. Sino yung hindi tinawag ni Lord si Abraham? Taas ang kamay. Walang nagtaas. So, ibig sabihin, mas marami pa rin yung walang pakialam sa inyo. Tinawag po ni Lord si Abraham. Ito po yung tagpo na kung saan nakagawa na ng kasalanan si Abraham. Di ba, ang sabi niya, Adan, nasan ka? Natakot po ako. Yun po yung sinabi ni Adan. Correction po, Adan po pala, hindi Abraham yung Adan. Sino ba nagsabing Abraham? Adan. Adan, nasaan ka? Walang sumasagot. Narito po ako. Pero sabi po niya, natakot po ako eh. Kasi nga nakagawa na sila ng mali. Marami sa mga Kristiyano ganun. Tinawag na sila ni Lord. Nire-rebuke pa nila. Tinatanggihan pa nila. Bakit? Yung iba natatakot, yung iba meron ng kakayahan, pero ayaw ipagamit. Maraming mga Kristiyano, maraming laman ng kaisipan, maraming suggestions. Maraming mga Kristiyano, maraming suggestions. Pero kapag ang suggestion nila ay pa-implement at sila yung gagawing leader, umaayaw sila. Napapansin po ninyo yan? Pansinin po ninyo. O sige, Eloisa. Halimbawa lang ito O sige, Eloisa, ikaw mag-pray. Ay, bakit po ako? Si ano na lang po. Siya na lang po. Sister Rosie, kayo po sa offering. Ay, pastor, hindi po ako handa. Pambira. Katatandaan nyo na. Hindi nyo pa kayang i-build yung sarili ninyo. Hindi na tayo bata. Yung bata, maintindihan mo pa eh. Pero yung medyo may edad na, yung meron ng mga ilang taon sa paglilingkod sa Panginoon, ay hanggang ngayon nakaupo pa rin, maalarma po tayo. Hindi po healthy yan. Hindi po maganda yung nakaupo ka lang. Tatayo, tapos uuwi. So far, yung mga ano pa naman po natin dito ngayon ay may pagkakagamit na. Ang kailangan pa lamang po natin gawin, yung availability pa rin natin. Kailangan palagi po nating ibigay. Natatakot silang magkamali, yung mga iba. Tinawag na ni Lord, ayaw pa rin nila dahil natatakot silang magkamali. Natatakot silang masita o mapansin. Wala pong perpektong tao. Bagamat sa tingin ng ating Panginoon, perpekto tayo. Pero lahat po tayo, nakakagawa pa rin ng mali. Ngayon, kung iisipin mo na perpekto ka na at hindi ka dapat na magkamali, merong problema. Doon sa mga pagkakamali na nagagawa mo, pwede kang matuto dyan. Maging bukas lamang ang iyong puso at kaisipan doon sa mga bagay na pwedeng mangyari. Lahat tayo ay nakakagawa pa ng mali. Lahat po tayo ay walang excuse patungkol po dito. Lagi nating tatandaan, kahit na malaki ang nagawa mong kasalanan, mas malaki pa rin yung biyaya ng Panginoon na ibibigay sa iyo. Availability is better than ability. Kanina, bago po tayo mag-start, natanong ko po si Jem. So si Jem po kasi nagtatrabaho nga po sa KFC. Ay, Kenny Rogers pala. Yung posisyon po ni Jem, hindi po basta-basta po yan. Manager po siya. So bago po siya tumungtong, o bago po siya naging manager, nag-training pa po yan. Tama? Meron pong pinagdaanan yan. So kung hindi niya po in-avail yung sarili niya dun sa mga training na pinagdaanan niya, hindi po siya magiging manager.
So lahat po yan may proseso. So pag inabail mo yung sarili mo, lalo na't sa gawain ng Panginoon, asahan mo. Meron at merong patutunguhang maganda yan. Kaya napaka-importante na palagi po nating i-avail ang ating mga sarili. Hindi yung palagi na lang excuse yung sinasabi po natin kapag meron pong mga ipinagagawa sa atin. Meron pa pong isa. Ito, ayan po si Adan. O ayan, kilala po nyo yan. Yan po si Jonah. Si Jonah tinawag, pero iba yung pinuntahan. Meron din po sa ating mga ganyan. Tinawag sila, pero kung saan-saan sila nagpupunta. Kaya may consequences palagi. Yung hindi natin pag-avail dun sa mga bagay na pinagagawa sa atin ni Lord. Kaya napaka-importante po ng availability. Alam po ninyo, ikwento ko lamang po ay 1990, nung ako po ay bago-bago pa lang, 1993, July 14, 1993, nung nakakilala po tayo kay Lord. So, dire-diretso yun. Pagdating po ng 1996 at 1997, dito na po ako nagkaroon ng problema sa sarili ko po noon. Hindi na ako ganong uma-attend. Pinupuntahan ako ng mga kabataan po noon, pero wala na sa loob ko. Hanggang sa 1997, pagka-graduate ko po ng college, nagpunta po kaagad ako ng Manila. Totally. Wala po akong contact kahit na kanino. Iniiwasan ko na po lahat noon. Sila Pastora, sila Ninong, iniiwasan ko na sila noon. Ayaw ko na silang nakikita dahil nahihiya na ako. Dahil dun sa mga ginawa ko na mali. Totally wala. So 1997 hanggang 2000, nandun tayo sa Manila, o 2001, maraming nangyari. Yung mga hindi ko nagagawa dito nung ako'y nandito sa Paniki, nagawa ko lahat sa Manila. So ibig sabihin, masyado akong na-expose doon sa mga bagay na hindi maganda. Pero alam ko, tinawag ako ni Lord. Tinawag ako sa music. Nung tinawag ulit ako ni Lord, tinawag na naman niya ako sa music. Music na naman yung ginamit niya. Biruin mo, lasing na lasing ka. Mapapadaan ka sa church ng Victory. Tapos mapapakinggan mo yung mga awit nila. Tapos bigla-bigla hihinto ka, sasabihin mo, dati tumutugtog ako ha. Hindi ba gawa ni Lord yun? Imbis na lumayo ako, lumapit ako dun sa gate ng Victory at pinakinggan ko yung awit hanggang sa matapos. Umuwi ako doon sa tinutuluyan namin, tahimik lang ako, humiga ako, nagtakip ako ng unan sa muka, dito ko na-experience yung kahit na lasing ka, umiiyak ka kay Lord, Lord, eto na naman po ako. Lumalapit na naman po ako sa iyo. Biro mo, lasing na lasing ka nun ha. Hindi ba gawa ni Lord yun? Gawa ni Lord yun. Balik, 2002, muli ako naglingkod kay Lord. Tinawag niya ulit ako eh. Tapos dito naman yung nag-abroad ka. Nagpunta ako ng Dubai. Wala akong totally kakilala, pero naghaharap ako ng church. Totally wala. Meron akong nakitang kapatiran doon at sinama niya ako doon sa gawain nila. So sumama ako. Gusto ko noon, makikinig lang ako. Gusto ko noon, attendee lang ako. Ganun lang yung gusto ko. At least, nakabalik ako kay Lord. Pero alam po ba ninyo yung nangyari? Kapag leader ka talaga, kahit saan ka mapunta, leader ka. Ang kailangan mo lang talaga yung availability mo. Yun lang talaga. Sinabihan ako nung brother na yon, ang sabi, bro, ikaw yung magtuturo sa mga kabataan sa darating na linggo. Pambihira. Alam po ba ninyo kung ilang katao yung tuturuan ko? Daan-daang tao. Hindi ko alam, binigyan na ako ng lesson.
Pinag-aaralan ko na, pero sa isip ko, sana hindi ako. Sana hindi ako yon. Kasi ayaw ko nga i-avail yung sarili ko dahil umiiwas na nga ako eh. Gusto ko lang yung attendee. Gusto ko lang yung ma-attend. Ganun lang kasimple. Kasi yung ma-attend, wala kang ginagawa. Tama? Kasi pag wala kang ginagawa, kumbaga parang kontento ka na. Tama? Pero alam po ba ninyo na walang ginagawa, tamad. Tama? O sabihin ninyo sa inyo katabi, hindi ako yon. Ikaw yon. Sumunod na mga buwan, talagang sabi ko sa inyo kapag leader ka talaga. Kapag inabail mo na yung sarili mo, paghanda ka na talaga, yung pagkakatawag mo, hindi pagkakatawag ng iba. Ginawa akong leader at naging leader ako doon sa isang, bagamat hindi na ganun kalaki, pero yung mga leader na, o mga hinahawakan ko noon, kung titignan po siya, merong engineer, merong architect, merong nurse, karamihan kasi doon mga architect eh. Kung titignan ko sa sarili ko, mas magagaling sila pero kaysa sa akin eh. Mas marami silang alam. Pero hindi yun yung tinignan ni Lord eh. Sila kasi hindi nila inabail, maaring ganon. Eh ako inabail ko yung sarili ko. Pero ang kagandahan naman po doon sa nangyari ron, submissive po sila sa lahat. Kahit na bata yung kaharap po nila, bata pa po ako noon, kumpleto pa po ako noon. Meron pa po akong buhok noon. Kahit na bata yung kausap nila, ginagalang nila. May ilang ka na nga lang dahil po yung pag magsasalita, po, yung ganon. So ganon yung nangyari. Tapos, pag uwi mo ng Pilipinas, akala mo, uupo ka na lang din eh. Akala mo, tatayo ka na lang din. Akala mo, uupo ka na rin. Ay, uuwi. Eto naman si Pastor Jun ngayon. Pinag-pray kami, inordain niya kami na maging pastor. Sabi ko sa isip-isip ko noon, eto na naman. Nung mga panahon na yun, nung na-born again ko, tinatawag na nila akong pastor. Okay lang. Pero nung time na na-ordain kami ni Pastor John na tinatawag na ako ng pastor ng mga kapatiran, nakakailang. Kasi hindi ka sanay eh. Kung yung mga barkada mo, okay lang eh. Kasi alam mo, biro lang yun eh. Pero pag yung church o yung kabuuan ng church, tatawagin kong pastor-pastora, nakakailang. Pero ganun talaga eh. Mga kabataan, makinig kayo. Hindi habang buhay, buhay ako, buhay si pastora. Pero matagal pa yun ha, matagal pa yan. Paalala lang. Matagal pa yon. Malay po natin, 2 or 3 years from now, hindi na po kami nakatayo rito. Pero buhay pa kami. Kasama nyo pa rin kami. Hindi natin alam. Kasi kung katulad namin noon, hindi namin inabil yung sarili namin. O, teka. Pastor, i-abil ko na yung sarili ko. Baka pag i-abil nyo naman yung sarili po ninyo, matakot naman na kayo kung ano yung pagkakatawag sa inyo. Hindi po laban lang. Yung kulang mo, si Lord ang magpupuno niyan. Yung abilidad mo, si Lord ang magdadagdag niyan. Hindi naman ikaw eh. Dadagdagan niya. Eloisa, ikaw ulit. Ang dating payatot na si Eloisa, at na hindi maganda yung kanyang tinig, medyo sisiwang-siwang, dun sa mga tono, pinagamit niya kay Lord yung napakaliit niyang talento. Inabail niya yung sarili niya doon sa gawain ng Panginoon, o ngayon nasan siya? Nandito sa harapan. Ganun lang kasimple. Kahit yung ginagawa po ninyong paglilinis, Sister Rosie, servanthood po yun. Imagine na lang po natin kapag walang naglilinis sa church. Puro alikabok yan. Kapag umupo ka, kapag tumayo ka, makikita lahat yung alikabok dito sa likod mo. Hindi magandang tignan. Pero doon sa availability na ginagawa o ibinibigay ng mga kapatiran, malinis ang church. So kala natin, ganun lang. Pero malaki po ang impact ng po noon.
Blessing po yun para sa church. At blessing din po yun para sa inyo. Tandaan po natin, kung ano man yung pinagkatiwala sa iyo na maliit na bagay, palalakihin ni Lord yan. Pagkakatiwalaan ka niya sa mas malaking mga bagay. So, ayan po si Jonah. Meron pa po. Yun. Parable of the talents. Eh, sabi ko sa inyo, meron lahat tayo binigyan ni Lord yan. Wala pong hindi binigyan. Ginawa ka ni Lord, binigyan ka na niya lahat. Yung isa, binigyan ng 5,000. Yung isa, binigyan ng 1,000 o 2,000. At yung pangatlo ay binigyan ng 1,000. Tingnan po ninyo 5, 2, 1. Yung 5, pinagamit. Yung pangalawa, pinagamit. Yung pangatlo, tinago. Sino yung mapalad dun sa 3? Yung 2. Dahil pinagamit nila at nadagdagan pa. Samantalang yung isa, iisa na nga lang kinuha pa. Kung hindi mo ipagagamit yung buhay mo kay Lord, iba ang gagamit niyan. Iba po ang gagamit niyan. Kung hindi mo ipagagamit yung buhay mo sa ating Panginoon. Sa music, palakpakan po natin ang music. Sunday, every Sunday. Yung arrangement ng mga kanta, arrangement ng mga tugtog, ang ganda. Sariling atin po yan. Ang ganda. Ang ganda ng arrangement, pati yung mga pagtugtog ng mga instrumento. Ito na lang si Tintin. Kung hindi mo rin pinagamit yung buhay mo, nasan ka ngayon, nakaupo ka pa rin. Tatayo ka na lang, tapos uuwi. Ganda mong pumalo. Inavail mo yung sarili mo doon sa drums. Hindi ka nananatili doon sa beatbox lang. So lahat yan. Yung abilidad mo sa maliit, pag binagamit mo kay Lord, lalaki at lalaki yan. Kaya wag po natin kalilimutan. Lahat po tayo, mayroong pagkakagamit. Karamihan naman po kasi sa atin, kapag tinatawag, palagi mayroong excuse. At number 1 dito si Moses. Hindi ako marunong magsalita, Lord. Wala akong kakayanan, Lord. Pero kung babasahin po natin yung Bible, si Moses, marami po siyang mga talento, marami siyang abilidad. Kaya lang natatakot po siya. Dahil tinitignan niya yung sarili niya dun sa gagawin niya. Pero katulad ng sinabi ko sa inyo, kapag tinawag ka talaga ni Lord, tinawag ka niya. Tinawag ni Lord si Moses para i-deliver yung kanyang mga kabayan. Nung nagkasala si Moses, hindi ibinigay ni Lord sa iba. Sa kanya pa rin. Kaya nung huli siyang tinawag ulit ng ating Panginoon, inavail na po niya yung sarili niya at ginawa niya yung dapat niyang gawin. Nang marinig po niya na tinawag siya ng ating Panginoon doon sa burning bush, ang sabi po niya, "Here I am, Lord." Ganon din yung sinabi ng Isaiah. Hindi na i-flash kanina yung title, yung Isaiah 6:8. "Here I am, Lord, send me." So, nung tinawag si Moses sa burning bush, "Here I am, Lord." Lord, narito ako. Pero si Isaiah, nung tinawag siya ni Lord, ang sabi po niya, "Lord, narito ako, send me." Isugo mo ako. Kaya lang sa panahon po ngayon, kapag meron pong tinatawag,
ganito po yung nagiging sagot nila. Here I am, Lord. Send him. Narito ako, Panginoon. Isugo mo siya. Kumbaga tinuturoan natin si Lord kung sino yung isusugo niya. Ikaw yung tinatawag ng ating Panginoon. Meron pa po rito, hops. Ayan si Moses. Mababasa po natin yung pagkakatawag niya sa Exodus chapter 3, verse 4. Pumunta po tayo sa body of Christ. Na-share ko na po ito last week, pero i-review lamang po natin. Sa body of Christ, hindi po lahat kamay, hindi po lahat paa, hindi lahat mata, hindi lahat ilong, hindi lahat tenga. Merong special na pagkakagamit ang bawat parte. Hindi lahat pastor, hindi lahat propeta, hindi lahat ebanghelista, hindi lahat guro. So ang church, kung lahat tayo, ina-avail natin yung ating mga sarili at yung maliit nating abilidad ay pinapagamit natin sa church, ang church, healthy siya. Bagamat ngayon nakikita natin na medyo healthy na yung church natin, pero mas healthy pa yung church natin kapag i-avail po ninyo yung mga sarili po ninyo. Ngayon, tatanungin ko po kayo kung halimbawang mai-assign kayo sa iba't ibang departamento, tatanggapin po ba ninyo? Salamat bro. Ulitin ko. Kung meron kayong na-assign kayo sa iba't ibang departamento, tatanggapin po ba ninyo? Dito lang, oh. Dito, natatakot. Meron po kayong pagkakagamit. Wala pong mga inutil na tinawag si Lord. Lahat po yan makakakilos, lahat po yan makakagalaw. Kailangan po kayo ng church. At kailangan nyo rin po ang church. Kailan ka mag-church? Kung meron ka ng nararamdaman, kung naghihingalo ka na, doon ka lang mag-church. Hindi po. Masaya, kailangan mo mag-church. Kapag malungkot, kailangan mo pa rin mag-church. Kapag may problema ka, kailangan mo pa rin mag-church. Kasi kung hindi ka mag-church, paano ka may encourage? Hahanapin mo yung encourage sa iba? Hindi. Kapag umattend ka kahit may problema ka, nai-encourage mo na yung iba. At may encourage ka rin nila. Servanthood. Availability. God provides the ability. Kapag pinayagan natin na maging available tayo sa pagkakatawag o pagpapagamit sa Lord, si Lord ang magbibigay sa iyo ng ability basta maging available ka lang. One body, many parts. Whoever can be trusted with very little can also trusted with much. So yung maliit na abilidad mo, kung pinagkakatiwalaan ka ni Lord yan, o ipagkakatiwala mo kay Lord yan, palalakihin na rin niya yan. God will supply all your needs. Kulang ka sa karunungan, yung binigay sa yung task o binigay sa yung trabaho, kurang ka sa karunungan, si Lord ang magproprovide niyan. Meron at meron siyang gagamitin sa iyo para turuan ka. Si Noah,
Nung sinabi ng Lord na gumawa siya ng barko o gumawa siya ng bangka, ang sabi po sa Bible, sinunod niya. Inavail po niya yung kanyang sarili. Si Isaiah, when God appeared to Isaiah, ang tanong ni Lord, whom shall I send? Ang sabi ni Isaiah, here I am, Lord, send me. Si Jacob, nang ating Panginoon ay magpakita sa kanyang panaginip at tinawag siya, anong sinabi ni Jacob? Here I am. Si Samuel, nung tinawag siya ng Panginoon, anong sinabi niya? Panginoon, narito po ako. Si Maria, kahit na hindi niya alam kung paano mangyayari, inavail pa rin niya yung sarili niya dun sa pakikinig, doon sa anghel na kumausap sa kanya. Inavail pa rin niya. At napakinggan niya, sinabi sa kanya na siya yung gagamitin ng Diyos parang maging ina ng Mesaya. Ganito po kaimportante yung availability. Yung pong mga tao dito na nasa ating larawan, ulitin ko po, lahat po yan, o lahat dito, lahat yan tinawag ni Lord yan. Lahat yan mayroong pagkakagamit. Kahit na bata pa yan, mayroong pagkakagamit sa church yan. I-avail lamang po natin yung sarili po natin. Mas mainam yung available ka kaysa mas marami kang ability na hindi mo naman ginagamit. Pansinin po natin ang ginagamit palagi ni Lord yung mga available na tao. Hindi yung mga busy tao. Baka nagiging busy ka dito sa kalakaran ng mundo, baka yun ang kinabibisihan mo. Medyo mahirap po yun. Kailangan po balanse po ang lahat. Wala pong problema sa nagtatrabaho ka. Wala pong problema dun sa marami kang trabaho. Pero dapat, chinecheck po natin yung sarili natin. Kung nagagamit ka sa labas, ito po yung salita na hindi ko po makakalimutan na sinabi po sa akin. Kung nagagamit ka sa labas at hindi ka nagagamit sa loob, meron kang problema. Bakit gugustuhin mong magamit ka sa labas? Dahil ba nakikita ka nila? Pinapupurihan ka nila? Itinataas ka nila? Ganun ba yung reason kaya ayaw mong magpagamit dito sa loob? Dapat po hindi ganon. Kung ginagamit ka dito sa loob, asahan po ninyo, gagamitin ka lalo ng Panginoon sa labas. Yung mga nagluluto dito sa church, servanthood yun. Availability yung ginagamit nila doon. Pinagtsatsagaan nila na paglutuan tayo, pinagtsatsagaan na mayroong pagmamahal. Kaya mayroon tayong mga kinakain tuwing mayroong okasyon. Simpleng bagay. Kaya yung mga pinilapan po natin last Sunday, isesegregate po natin yan o paghihiwa-hiwalayin po natin yan, ilalagay po natin yan kung saan sila pwedeng magamit. Buti nga, hindi lahat sa music eh. Kala ko lahat pipirma sa music eh. Bakit pa gustong-gusto nyo sa music? Kapag alam mong sintonado ka, huwag ka muna sa music. Mag-aral ka muna ng basic. Yung sintonado, naayos yan. Oo, naayos yan. Pero agad-agad music, tapos gusto mo, agad-agad nandito ka sa harap. Kami nga, naglilinis kami nun eh. Lilinis kami ng CR. Naglilinis kami ng church. Tapos, nung humawak ako ng gitara, para daw ako nangangabayo. O, senior pastor natin nagsabi sa akin, tawa sila ng tawa. Sister Jenny,
Si Pastor John, yan. Para kang nangangabayo, bro. Alam niyo yung tigadang, parang gano'n na strumming. Kung tutusin, mapapaya ka. Pero natatawa rin ako sa sarili ko eh. Pero dahil sa inavail ko yung sarili ko na matuto, unti-unti naman yan. Si Lord ang magbibigay sa iyo ng abilidad na mas malaki. Kaya wag po kayong matakot. Yung mga sinulat po ninyo doon, last week, asahan po natin yon. Mamaya magmi-meeting po kami. Paghihiwa-hiwalayin po natin yan. Aayusin po natin yan. Yung sinulat nyo doon, sinulat nyo na po yon. Pirmado nyo po yon. So kaya wag po kayong magtataka kung ma-assign po kayo sa mga ganitong mga departamento. So, meron na po tayong na-assign sa offering. Sa mga susunod po na mga panahon, meron din pong ma-assign sa preaching. Kukuha po tayo sa labas? Hindi. Kukuha tayo dito sa loob. Tapos yung sa offering, madadagdagan po yan kung sino yung mga mag-share every Sunday. Walang tatanggi. Wala pong pilitan nito, pero bawal pong tumanggi. Ganun lang po kasimple yun. So ito pong sasabihin ko sa inyo, huling pananalita, ang pinagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan sa mas malaking bagay. Maging vocal po tayo doon sa Here am I Lord, send me. Yun po yung dapat na nasa isip natin, yun po yung dapat na nasa puso po natin. Availability. Availability is better than ability. God is good. And all the time, God is good. So palakpakan po natin si Lord. So sa pagkakataon po ito, naging masaya po tayo nitong mga nagdaang mga araw dahil siyempre nakasama po natin si Sister Julie. Pero yung pagsasama natin, meron talagang dulo. Hindi po mamamatay si Sister Julia. Magbabakasyon lang po siya. So sa darating po na 30, lilipad na naman po si Sister Julie sa Romania. So hindi na naman po natin siya makakasama. So masaya tayo na malungkot. Masaya tayo kasi nakasama natin siya kahit na ilang araw pa lang. Malulungkot tayo kasi hindi na natin siya makakasama. Pero alam naman natin na magiging masaya pa rin siya doon kahit na ano. So, tayo pong lahat ay tumayo. Ilingan ko po si Sister Julie na dito po sa harapan. Atin pong ito ng ating mga kamay kay Sister Julie. Thank you, Lord God. Dakilang Diyos, kami po ay nagagalak dahil sa maikling panahon ay nakasama po namin si Sister Julie. Sa matagal-tagal din po na panahon na hindi po namin siya nakita ay nakasama po namin siya ng mga ilang araw. Ito po ay isang blessing na po sa amin, Panginoon. Kaya maraming pong salamat. Alam po namin, Lord God, na meron po kayong plano para kay Sister Julie. Hindi para saktan siya, kundi bigyan siya ng patuloy na pag-asa, Panginoon. Bigyan siya ng magandang buhay para sa kinabukasan, Panginoon. Sa kanya nga pong pag-uwi, sa darating nga po na August 30, ito po ay darating na Sabado, naniniwala po kami, Panginoon, na kung paano nga po nyo siya inuwi dito sa Pilipinas. Kami po ay naniniwala rin po, Panginoon, na makababalik po siya sa Romania ng ligtas din po at payapa, Panginoon. Alam po namin, Lord God, dun po sa kanyang trabaho po doon, bagamat malungkot dahil wala ang kanyang pamilya, ito rin po ay magsisilbing kagalakan niya dahil alam po niya na ikaw ang siyang magpapalakas sa kanya ng kanyang kalooban sa lugar na po na kanyang pupuntahan. Kaya dalangin po namin kay Sister Julie, kung ano man po yung pagkakagamit po niya sa lugar na kanyang pupuntahan, maraming pong salamat dahil i-avail po niya ang kanyang sarili. At naniniwala po kami, Panginoon, kahit saan po siya magpunta, ay nandoon ka rin po sa kanyang tabi. Salamat, ikaw ang magbibigay sa kanya ng kagalakan. Salamat, hindi mo siya iiwan at pababayaan. Salamat, ikaw ang magbibigay sa kanya ng karunungan. At marami pong salamat dahil ikaw ang siyang magbibigay ng katatagan sa kanya, Panginoon.
At muli, kung anuman po ang hawakan ng kanyang mga kamay, naniniwala po kami na ito ay inyong pagpapalain. Sa inyo po namin sa pinagkakatiwala at maraming pong salamat dahil hindi po kayo tapos sa buhay ni Sister Julie. Sa iyo po, Panginoon, ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Hallelujah. 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 God is good. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti. Amen? Sensya na po kayo kasi naka-face mask ako. Hallelujah. May babasahin lang po ako. Sabi niya po sa 2 Corinto 8, Bisaya. 8 verse 6, 7. Tandaan ninyo, ito ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay magbibigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen? Magagawa ng Diyos na pasasaganain kayo sa lahat ng bagay ay higit pa sa inyong pangangailangan upang magamit kayo sa pagkakawang gawa. Kaya lahat po tayo may paggagamit. Amen? Hindi lang po sa yung mga sa pagluluto, lahat po tayo may pagkagamit. Ito po sa pamamagitan ng pagbibigay. Alam naman po natin na kung tayo ay nagbibigay, lalo tayong pagpapalain ng Diyos. Pinagpala na nga po tayo, hindi ba po? Kaya patuloy tayong pagpapalain. Amen? Kaya salamat. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat o Diyos sa umagang ito. Salamat po sa mga kapatiran na patuloy na nagbibigay, Panginoon, at patuloy pang magbibigay, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon. Salamat po sa Hope in Jesus, Panginoon. Patuloy, Diyos, na i-bless niyo po ang gawain namin, Panginoon. Lord, hindi lingid sa inyo, Panginoon. Kaya salamat po sa mga kapatiran na lagi pong nagbibigay. I-bless niyo po sila, Panginoon. Lahat ng family dito sa Hope in Jesus, Panginoon. Lord, salamat po, Lord. Salamat sa katapatan mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, hindi lingid sa inyo ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Lord. At maging yung mga nalikom sa araw na ito, salamat po. Magamit ayon sa nais mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord. Ito pong aming dalangin sa matamis na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mula pagpapala mo
Amen. So muli, sa dadating po na linggo, tayo ay magkakasama-sama na naman po. Yun po yung huling linggo natin ng August. August 31, sa dadating po na Sunday, nasaan po na magkikita-kita po tayong ulit. Taas po natin ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy ninyong mararanasan. Minahal ka ng Diyos kahapon, minahal ka ng Diyos ngayon, bukas, wala ka pa rin niyang sawang mamahalin. Iyong tatanda ng kanyang mga pangako, kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw nito ay pinagpala, buong linggo ninyo ay pinagpala na rin, paniwalaan mo, tanggapin mo, sa ngalan ni Jesus. Amen! Magandang buhay po sa lahat.